This is your live AGT Anything Goes topic. Season 5. Episode 50. 50. Wow. It's December 5, 2023. Another 5. Season 5. Episode 50. December 5. And it's a Bible Tuesday na. Magandang gabi po sa inyong lahat. Good evening din po, Tata Bert. Yes, Ande, magandang gabi rin. Siguro napupunta, bakit wala si Senyor? Hindi po, andyan po siya. Medyo na-delay lang ng konti yung pagdating po niya. Yes. Pero andyan po siya doon po. And then, Yes po. Merry Christmas, Ande. Merry Christmas, Tata Bert. Ako, Sinuna ko na yan dahil marami ang nabagabag, marami ang kinabahan, marami ang nagulantang. Dahil kaninang alas 4 ata yun, nagkaroon ng 5.5 na lindol. Grabe. Yes. Ramdam ko po, Tata Bert. Naramdaman mo po? Oo, naramdaman namin. Ay, grabe po. Dito sa office kanina. At ika nga, halos nagulantang ng gusto ang buong Metro Manila at ang mga karating probinsya. Ang epicenter po niyan sa Lubang Island. Yun po. Saan po yung Tata Bert? Mindoro na, ano po Mindoro yun ito pa tayo na. At laging ganyan, no? Madalas na, ilan lindol na rin ang umabot sa lugar na yan. Na ang laging epicenter, Lubang Island. Kasama ata sa ano yan sa yung Fault line. naabot hanggang dito sa Luzon. Kasi, ano ba yung Tata Bert? Posibleng aftershock siya? Ano nangyari sa... No, hindi. No? Hindi. Ibang branch kasi yun, o ibang fault yun. Magkaiba. Kaya talagang ito, lindol din ang matatawag. Yes. And hopefully, kayo naman ay nasa mabuting kalagayan yan. Keep safe. At keep safe po. Yun sabi niya. Yes. Tama ito siya, Tata Bert. Sunod-sunod po, no? Doon naman sa loob-looban naman po dito po sa Parañaque, may sunog malapit po sa amin, Tata Bert. So sana, naku, wala pong nadisgrasya. Sana po nakuha niyo po lahat. Importante yung gamit. At ano naman po, tumulong agad, rumisponde agad naman yung mga ating firefighters. So ingat-ingat din po para hindi magkaroon ng sunog sa iba pang lugar. Ano po? Yes. May maraming mga issues at balita ngayon, no? Ito na naman, muli na naman ang pag-uusapan na tungkol sa COVID. Naku, opo. Mismo ang ating Pangulo ang may COVID po ngayon. Nasa news po yan. Presidente Bongbong po. Well, yun ang iniisip ko dahil naka-schedule din siyang pumunta at bumisita sa Mindanao. Sa pinangyarihan ng malakas na lindol doon, which is 7.4. At papupunta rin siya ng isang, doon sa Universal, may Marawi na kung saan nagkaroon ng terrorist bombing na naman doon. 4 ang namatay po sa nasabing pagbomba na yun. At Tata Bert, pag magpapasko, marami po talagang calamity or pangyayari. So, naku, President BBM, pagaling po kayo at kailangan po kayo ng Pilipinas. Hindi lang siya, pati ang mayor ng Pasig, Civic Koy, meron din. May COVID lang din. So, ingat-ingat lang po. Ano po? Sa ngayon kasi, mukhang nauuso na naman yung influenza-like na karamdaman. Even in China, kumakalat ata yan at nagkakaroon na sila ng pagtatayo ng maraming clinic doon. Hopefully, huwag maging grabe at maging katulad ng COVID yan. Sana nga po. Ang tawag nila dyan walking influenza? Something like that. Pero parang ano rin siya, same din naman po. Halos pareho din naman ang ano dyan. Iba pa po yung Tata Bert dun sa pneumonia na kumakalat din. Halos magkakamag-anak Magkakamag-anak. So, naku po talagang healthy po talaga lalo na ngayon. Pero, syempre, pag ganyan po, I think the best is yung natural po na gamutan po muna, no? Mayroon parati ng tubig, magpa-araw. Yun ang sinasabi sa inyo, mag-exercise. Kung sobra po yung lagnat o hirap po kayo magsuog po. So, umpisahan natin, no, Tata Bert, sa natural. Baka, kasi natural din naman yung katawan, tatanggapin yun. Ayun lamang po. Pagubang mga balita. Ayan. So, ilang days na lang na Tata Bert at malapit na po yung ating Christmas party para sa mga bata. Christmas project. Yan mismo ang project natin. Yes. At least may mga nag-respond naman na marami ng mga nagparating ng
kanilang tulong para sa proyekto na yan. At marami dyan na nanggaling pa ng abroad. May mga nagpadala. May mga ilan-ilan na. God bless po sa lahat ng tumulong at patuloy na tumutulong at syempre mga tutulong pa. And any amount will do, lagi po namin binabanggit. Yes. Dahil kahit maliit or malaki, malaking tulong po yun. Pasayahin po natin yung mga bata na ito na ika nga sa ganitong panahon ngayon ay hindi po nakakaranas ng para mag-enjoy naman nila yung kanilang kabataan. Hindi po lahat gagawin yan, baka pipili lang ata ng pwedeng sumama sa nasabi proyekto na yan. Saka, let's take this opportunity dahil yung mga ganito po proyekto, lalo na pag dito sa center, iba-iba po yan every year. Saka, kumbaga every year, may mga times naman na nakikita natin yung mga kamag-anak natin o kaibigan. Gawin natin iba, di ba? Kung first time nyo pong ma-experience na po, for sure po, kung kayo po, kung mga bata masaya, iba rin po yung saya na mararamdaman nyo. Lalo na pag yung spend yung time nyo ng Pasko with them. Actually, hindi lang ganito natin ginawa, na pinasaya natin mga bata. Noong pa, noong mga previous Christmas, nagkaroon na din tayo ng ganito. Ginaganap natin ito sa isang mga fast food chains doon. Ngayon, dito na lang po sa center. Dahil sa siyadong hectic po ng schedule ng center, kaya dito na lang po. Para lang, sa palagay ko mas masaya Totoo, pag dito talaga. At mas marami. Kumbaga tayo, mabubuo memories, bubutol. Yung kung baga igagastos mo kung malayo man at kung ano man theme park, marami pa, papakain mo pa. Yung maraming bata at pamilya nila. Bit-bit na. Maybe, opo, pwede po kayo mag-Sharon Cuneta. Alam niyo yung Sharon ha. So, be ready po sa mga pambakong. Batiin ko lang po daw ng ating mga viewers. Hello po, Miss Linda Oman. Kamusta na dyan, Miss Linda? Sa Switzerland. Balita ko malamig dyan. Ayan. Ate Rose, Laranjo, Ate Ginay. Si Ate Ginay nasa ano lang yan. Salamat, Gina. Sa Bikuta. Nagbaliktad. Si Ate Ginay napunta dito sa Pilipinas. Tita Helen, Ate Connie, at Miss Aida Valderona. Diyos San Barrios. Hello po sa inyo. Magandang gabi. 50th episode po. Bible reading po tayo. Nagpa-Bible reading po kami by the chapter. Dahil po, kapag nagbabasa naman po tayo ng kahit anong normal na libro, nag-uumpisa po talaga tayo sa umpisa. Dahil ang hirap naman po mag-umpisa ka sa gitna, hindi mo po maiintindihan. At gagawa ka ng sarili mong plot. Sa Biblia po, syempre yan po ang salita ng Diyos. So, dapat po talagang basahin natin kung paano talaga siya dapat basahin. At dahil dyan, eto na po, ang pinakaantay natin. Good evening, Senyor. Ayan, welcome naman natin si Senyor. Good evening. Good evening. Good evening. Mga pogi-pogi pa rin. Kahit ano. Sige, Senyor, relax ka lang. Ay, sige lang po, Senyor. Ayan. So, ano pa po ba tatagal ang mga bili-bili ka? So, yun lang na naman din. So, parang sagap ko mga ba? Lindol! Saga. Yun nga, Opo, napag-usapan namin napag-usapan kanina ito po sa Lindol na yun. 5.5. Ay, thank you po. Pasalubong. Kay Mayan. Tsaka, Thank you, Ate Mehan. Kapuko. Ayan. Thank you. Ano ba to? Wow, healthy, dried and veggie. Dried na ngayon, no? Gusto na palang ganito, dried mixed fruit. Dati dried mangoes lang. Ayan. Good evening po sa inyo. Good Sorry. evening. Actually, dyan na po ako eh. Nag-ayos lang. Yes. Okay lang. Kasi ang traffic. May sunod kasi dito. Below po ng BF. Pero patay na yata. Sino po sa inyo? At nakikiramay po pala po kami no, sa Antonio family po. Ay, so, pala. Sa pamilya ni Nati Anton. Sa Belo Antonio. Belo Antonio po. Ayan. Kamukha ni Anjo. Opo, kamukha. Siguro magkamag-anak po sila. So, green team po yun si Tito Belo. Ilang years na rin po siya dito. Pilar. Sabi nga Pilar. Pilar, yes. Rest in peace, Tito Belo. Maraming salamat, Tito Belo.
Lalo na po si Tata Bird. Ba't kaya lang? May pangatang na sa Ano ba nung po? Tobelo ka. Malawagan ng isagad tayo. Hello po kay Sir Joseph. Advance Merry Christmas daw. Wow, Merry Christmas din po. Ayan. Kuya Enteng, kamusta? Uy. Ate Marina Espedilla. Ayan. Okay. Kamusta po sa inyong lahat? Ready na po ba May balik natin yung usapan tungkol sa lindol na yung kanina, no? At dumating yun sa panahon na kung saan marami na rin kasing nag-ano dahil sa nangyaring paglindol sa Mindanao, marami nang muling gumagawa ng drill, earthquake drill yan. Sana magtuloy-tuloy at kahit na paano makakatulong po yan sa preparasyon kung magaganap ang mga gandong paglindol. Nag-send nga po si Teacher Junalyn, no? Kanina, ng picture. Oh. Tama yun, yung mga ganun. Nakaganon. Ang mali talaga yung fetal position. Nakayupo. Kasi expose yung spine mo eh. Any hard object na babagsak sa spine mo, paralyzed ka. So dapat yan nakaside. Kasi pag nakaside ka, nakikita mo pa, maharangan pa nandito mo. Tsaka yung side na to, tsaka hita, matibay yan. Matibay na defense kumpara sa spine. Which is, mga expert daw yun eh. Yun ang dapat sundin. Which is, I disagree. Kasi pag expose yung spine mo mula sa ulo, nakaganon eh. Hindi mo nakikita yung babagsak sa bato, sa likod, hanggang sa tailbone. So, expose na expose. Pag nabagsak ka, patay ka. No? Ang dapat talaga, yung fetal position pa rin, pero side. Ayan po. So, sideways. Kasi may ilaga mo, makikita mo eh. Tatakpan mo eh. Unlike yung naka-fetal position na nakatuwad. Ang damage, meron damage pa rin, pero hindi simula lang. Hindi ka mamamatay. Pag tinamaan ka dito, matigas to. So, walang organ na tatamaan. Dahil naka-fetal position ka, nakaganon ka, kita. Yung ulo mo, bago tumama sa ulo mo, balikat o kaya may ilagan mo. Di ba? Unlike pag nakaganon ka, wala kang kailag-ilag eh. At wala ka pa nakikita. Di ba? Nasaan ka kanina nung lumindol? Andiyan dito sa office. Malakas dito. Malakas doon. Nasa 5th floor ako eh. Alam ko babagsak yung mga ano. Okay naman. Ako sila sa banyo, medyo ganito. Oo, yung banyo kasi close area yun. Diba? Yung ginagawa mo. Basta yun. Diba? Kaya kinakabahan ako rin. Pero okay naman po. Baka ibalik sa'yo ng banyo. Opo. Bisita. Ayan po. Hello po. Manay Jane Fernando is watching. Hi, Jane. Hi, Jane. Kamusta Ate Jane? Konti ang viewers natin. Mukhang ano po. Busy sa ano. Busy sa mga parties. Busy sa marami ng parties. Actually, ngayon pa ng taon na ito talaga magre-regular yun. Ang magiging party. Kaya ngayon ba maaga na nag-party. Kaya tayo naman mag-relate tayo mag-party. Yes. Usog natin, Linda, yung isang party natin from 29 to 28. Birthday ni Sandra. Sandra po. Yes. Parang bonggang-bongga. Okay. Tapos, iniisip ko, instead yung party natin ng ano, basta tingin nyo, yun na ba yun? O iusog natin ng Friday. Ha? Oo nga. Healing yun eh, di ba? Kaya nga, 22, pagod tayo ng healing. May darating kaya? Wala nang pasok mo. 22. Bakasyon. Oh, hindi. Pero yung mga nag-office. Siguro bukas botohan tayo. Pero yung 29, ano? Nakikiramay rin pala tayo dun sa ano? Yung nanay ni Kalbo. Pero bigla namatay yun. Bakit? Hinita daw. Sabi ni Fred, hinita. Hinita. Oh, tapos, namatay na? Bata pa yun ah. Bata pa. 30 plus lang. Wala pang 40.
Matagal na siyang hindi nakakapunta yan ng nanay niya. O, kawawa naman si Kaldo. Nakapaampun sa atin yun. Daming anak na, di ba? So, nakikiramay po kami. Ano nga yun? Lion? Layo. Gustino. Nakikiramay po kami. Jocelyn. May mamamatay naman tayo lahat. Una-una lang. Mauna na kayo. Busy ako eh. Pero tatawag. Ganun din. Busy ako. Pala ako eh. Busy. Mapag-usapan natin yung kamatayan. Anong balak mo pag namatay ka? Patay na eh. Hindi, anong gusto mong gawin? Ako kasi ayoko ng drama eh. Ayoko makita nila. Ayoko kahit sino sa inyo, ayoko makita ang lifeless body. Lifeless inyo. Gusto ko talaga sa memory ninyo, yung buhay ako. So, kaya walang makakita ng lifeless Anthony. Alam nyo, kunin ako ng ipo-ipong apoy na kalawari. Diba? So, gano'n. Malay nyo lang, di ba? Basta pag biniling ko noon, kung mamatay man ako. Hindi, yung ngayon. Yun ngayon. Hindi mo alam. Wala pa. So, ano ngayon? Dati, noon, I-cremate. Ganun lang. Dahil nga namin sa panaderia. Ikaw. Ako sa cremation din, pero gusto ko nga yung nagiinom eh. Habang patay ako. Pero masaya lang. Diba? Doon ako Hindi ko maintindihan yung drama. Which is, hindi mo naman nalalaman yung drama eh. Oo nga po. Di ba? Kasi sa totoo lang po, hindi mo malalaman yung bulaklak, yung drama, yung speech. Pwede ba ngayon ng buhay? Di ba? Ano yun sila, impact yun. Dapat baguhin yung kaugalian. Yes. Pag namatay, party! Celebrate the life. Ay, yung mother ko, nung binuro yung mother ko, may banda eh. Oo, Oo, may banda. Rock. Hindi yung ano. Kasama. Para tinutuloy. Ay, Pero may banda. may ibang ang patay ako nakikita nagkakaraoke, mga ganun. So, ano na lang, medyo iba ang mother na. Pero that's the way na dapat mag-celebrate ang buhay. Iiyak, pero after nun, more of celebration. Hello po, Ate Tess. Kamusta? Ay, congratulations kay Ate Tess. Congrats, Ate Tess. Isa siyang lupon. Wow. Yung barangay niya. Hindi ko na sabihin ko anong barangay, baka maraming magreklamo sa barangay. Congrats. So, congrats Ate Tess, no? Galing ni Ate Tess. At least, buti ka pa, lupon. Ako, lupig. Nalupig. Ay, nakita ko yung mga kasama mo konsyel. Oo. Kita-kita kami. Say hello and hi. Talo rin sila. Talo pa. Ate Irene, hello po. Ayan. And Maestro King, Solomon. Kamusta po sa inyo dyan? Congratulations daw, Tita Tess. Binabati ka na lang sa comments. Okay. Ano po ang mga ano nyo? Siguro ngayon, kasi na nga, buhat sa party, nagpaplano ng mag-shopping mga tao. Ang pag-shopping naman kaya. Ay, hindi ba sila? Alam mo na, may schedule na tayo. Thank you po. Okay, basa na tayo. Sige po. Ayan. Pagbasa mula sa ikalawang libro ng mga hari, chapter 10. Nilipol ni Jehu ang sambahayan ni Ahab. Si Ahab ay may 70 anak na lalaki sa Samaria. Sinulatan ni Jehu ang mga pinuno ng Jezreel, ang matatandang pinuno, at ang mga tagapag-alaga ng mga anak ni Ahab. Ganito ang nasa sulat. Sinulatan ko kayo sapagkat kayo ang tagapangalaga sa sambahayan ng inyong Panginoon at nasa pamamahala ninyo ang kanyang mga karwahe at mga kabayo, mga sandata at mga lungsod na napapaligiran ng pader. Piliin ninyo ang pinakamahusay sa mga anak ng inyong Panginoon. Gawin ninyo siyang hari at ipagtanggol ninyo siya. Kinilabutan sa takot ang mga pinuno sa Samaria sapagkat naisip nila na kung ang dalawang hari ay walang nagawa laban kay Jehu, lalong wala silang magagawa. Kaya sinagot nila ang sulat ni Jehu at kanilang sinabi, nakahanda kaming paalipin sa inyo. Susundin namin ang lahat ng ipag-uutos ninyo sa amin. Hindi kami maglalagay ng hari. Gawin na po ninyo ang inaakala ninyong mabuti.
Sinulatan sila uli ni Jehu. Ang sabi sa sulat, Kung talagang kampi kayo sa akin at handang sumunod sa mga utos ko, pugutan ninyo ng ulo ang mga anak ng inyong Panginoon at dalhin dito sa Jezreel bukas ng ganitong oras. ang 70 anak ni Haring Ahab ay nasa pangangalaga ng mga pangunahing lalaki ng lungsod. Pagkatanggap nila sa sulat, pinugutan nila ng ulo ang mga anak ng hari at ang mga ulo'y inilagay sa mga basket at ipinadala kay Jehu sa Jezreel. Pagdating doon, sinabi sa kanya ng tagapagbalita, narito na po ang mga ulo ng mga anak ni Ahab. Sinabi ni Jehu, Pagdalaway ninyong bunton sa may pagpasok ng bayan at hayaan ninyo roon hanggang bukas ng umaga. kinaumagahan, lumabas siya ng palasyo at sinabi sa mga tao, Kayo ang humatol. Kung ako ang pumatay sa aking Panginoon, sino naman ang pumatay sa mga ito? Natupad ngayon ang lahat ng sinabi ni Yahweh tungkol kay Ahab sa pamamagitan ni Propeta Elias. wala nga itinira si Jehu sa sambahayan ni Ahab. Pinatay niyang lahat ang tauhan nito at mga kaibigan, pati ang mga pari. Pinatay ang mga kamag-anak ni Haring Ahazias. Pagkatapos, pumunta si Jehu sa Samaria. Sa daan sa may lugar na tinatawag na silungan ng mga pastol, ay nakasalubong niya ang mga kamag-anak ni Haring Ahazias ng Juda. Sila'y tinanong niya, Sino kayo? mga kamag-anak po ni Haring Ahazias, naparito kami upang dalawin ang mga anak ng hari at ng reyna. Sagot nila. Ipinahuli niya ang mga ito at ipinapatay sa may hukay malapit sa silungan. Wala siyang ipinatirang buhay. Lahat-lahat ng napatay ay 42. Pinatay ang mga natitirang kamag-anak ni Ahab. Nang umalis doon si Jehu, nakasalubong niya si Jonadab na anak ni Rekab. Binati siya ni Jehu at tinanong, Ikaw ba'y buong pusong nakikiisa sa akin? Oo, sagot nito. Kung ganon, Sabi ni Jehu. sumakay ka sa aking karwahe. At inalalayan niya ito sa pagsakay. Sinabi pa niya, Isasama kita para makita mo kung gaano ako katapat kay Yahweh. at nagpatuloy silang magkasama sa karwahe. Pagdating sa Samaria, pinatay niyang lahat ang natitira pang kamag-anak ni Ahab. Wala siyang tinirang buhay tulad ng sinabi ni Yahweh kay Elias. Pinatay ni Jehu ang mga sumasamba kay Baal. Tinipon ni Jehu ang mga tao at sinabi niya, Hindi masyadong pinaglingkuran ni Ahab si Baal. Ngunit higit ko siyang paglilingkuran. Tawagin ninyo ang lahat ng mga propeta, mga pari at mga tagasunod ni Baal at gagawa tayo ng isang malaking paghahandog kay Baal. Kailangang makasama ang lahat ng tagasunod ni Baal. Papatayin ang sinumang hindi sasama. ngunit paraan lamang ito ni Jehu upang mapatay ng lahat ang mga sumasamba kay Baal. Iniutos niya, Ipahayag ninyong tayo'y mag-uukol ng pagsamba para kay Baal. at ganoon nga ang ginawa nila. Ang pahayag na ito'y pinaabot niya sa buong Israel at dumalo naman ang lahat ng sumasamba kay Baal kaya't punong-puno ang templo ni Baal. Sinabi ni Jehu sa tagapag-ingat ng mga kasuotan sa templo, Ilabas mong lahat ng kasuotan at ipasuot sa mga sumasamba kay Baal. sumunod naman ito. Pumasok siya sa templo kasama si Jonadab na anak ni Rekab. Sinabi niya sa mga lingkod ni Baal, Tingnan ninyong mabuti at tiyakin walang mga lingkod si Yahweh na napasama sa inyo. pumasok sila upang ialay ang mga handog na susunugin. Si Jehu ay naglagay ng 80 tauhan sa labas ng templo at pinagbili na ng ganito. Bantayan ninyong mabuti ang mga taong ito. Kayo ang papatayin ko kapag may nakatakas. Nang may alay na ang mga handog na susunugin, pinapasok niya ang mga kawal at mga pinuno at ipinapatay ang lahat ng nasa loob. Saka isa-isang kinaladkad palabas. Nagtuloy sila sa kaloob-looban ng templo, inilabas ang mga sagradong haligi sa templo ni Baal at sinunog. Pagkatapos, winasak nila ang rebulto ni Baal at iginuho ang templo.
at ang templo ay ginawa nilang tapunan ng dumi hanggang sa ngayon. Ganoon ang ginawa ni Jehu upang alisin sa Israel ang pagsamba kay Baal. Ngunit tinularan din niya ang kasalanan ni Jeroboam na anak ni Nebat na sumamba sa guyang ginto na nasa Bethel at Dan na siya namang naging dahilan ng pagkakasala ng Israel. Sinabi ni Yahweh kay Jehu, Dahil sa paglipol mo sa sambahayan ni Ahab na siya kung nais mangyari, sa sambayahan mo magmumula ang hari ng Israel hanggang sa ika-4 na lahi. ngunit si Jehu ay hindi nagpatuloy sa pagsunod sa kautusan ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Tinularan niya ang masasamang gawa ni Jeroboam na naghatid sa Israel sa pagkakasala. Ang kamatayan ni Jehu. Nang panahong iyon, pinabayaan ni Yahweh na masakop ng ibang kaharian ang ibang lupain ng Israel. Unti-unti na silang nasasakop ni Hazael. Nakuha na sa kanila ang gawing silangan ng Hordan, ang buong Gilead, Gad, Ruben, at Manases mula sa Aroer, sa may kapatagan ng Arnon, pati ang Gilead at ang Bashan. Ang iba pang kinuha ni Jehu ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Israel. Namatay siya at inilibing sa Samaria at ang anak niyang si Joahaz ang pumalit sa kanya bilang hari. Naghari si Jehu sa Israel sa loob ng 28 taon. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Puro patayan. Oo. Medyo yung lumang tipan, maraming patayan, maraming digmaan. Ang Diyos mismo nag-uutos. Ang kabaligtaran niya ng kinikilala nating Diyos, ng si Yesu Cristo, na kung saan kapatawaran. No? In between, malalaman natin kung ano nangyari. Pero nakapanlumo kasi porkit iba yung pinaniniwalaan, papatayin. No? Mapanigbugho talaga. No? So, hindi natin mahusgahan, no, ng tama, no. Pero kailangan basahin, no. At yun nga yung ating nababasa na talagang inuubos, no, para mamatay, no. Ayun, at talagang binibigyan biyaya pa ng Diyos yung pag naubos yung pinatay. Pero sa mga bagong panahon, sabi ko nga sa inyo, si Kristo mismo ang papatayin. At sinabi niya, Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So, parang kakaiba. Malaking pagkakaiba. Diba? So, yun lang yung aking meron pang dyan na dinaya ni Jehu, no? Yung mga disipulo ng Baal. Na kunyari, magsasamba tayo, mag-aalay, wala mapatayin lahat, di ba? So, ayan yan. Ewan ko, hindi ko mapaliwanag. Masakyan na matatawag. Talagang ubusan. Yung ubus. Walang tinitira po talaga. Ang akin nga kasi, sabi ko nga sa inyo, isang Biblia binabasa natin. Sa panahon ngayon, ilang relihiyon ang pinanganak sa iisang Biblia ang binabasa natin. Iba-iba ng interpretasyon, iba-iba kung ano yung pakinabang nila, doon sila sasandig. So, yun na yun, di ba? So, pero iisang Biblia, pero magkakalaban. Ayun yun. Ewan ko po, ako po wala po akong relihiyon na pinapanigan, miski yung aking po kinabibilangan ng Katoliko. Marami pong pagkukulang at pagkakamali. Kaya naman po bilang sa Katoliko, nagbabasa tayo ng Biblia. Kaya lang nga po, may problema po tayo doon sa mga talagang gusto lang yung Biblia lang talaga yung pagbabatayan. May problema dahil anong tawag dito? Yun lang yung basihan, no? Ay daming libro pong pwedeng pagbasihan ng mga iba't ibang datos, no? Ang paniniwala, miski scientific sana. So, sasabi sa inyo, kahit scientific, pwede pagtugtong talaga. Oo naman, oo naman. Yun yung sinasabi na sola scripta, scriptura. Yan. Ibig sabihin, isa lang ang batayan, Biblia. No? Sola scriptura, no? Na
Biblia na lang ang pinagpugatan ng lahat, pero daming relihiyon. Pwede namang iba-iba. From Ate Gina, ano po ba dahilan kaya bakit pinapatay lahat? Kasi po, sumasamba sila kay Baal. Si Baal po ay Diyos-Diyosan po ng ibang relihiyon. At ang may utos po para patayin sila, si Yahweh mismo. Okay? So, si Yahweh po mismo. Po, at sinusunod ni Jehu. Pero bandang uli, hindi na niya sinunod ng gusto si Yahweh. So, yun nga po ito na uli po yung Yahweh ni Moises. Sige po, ano ba tanong? Asan sa pangalawa? Sige po. Chapter 11. Inagaw ni Atalia ang trono. Nang malaman ni Atalia na patay na ang anak niyang si Ahazias, sinikap niyang patayin ang lahat ng kamag-anak ng hari. Ngunit si Joas na anak ni Ahazias ay naitakas ng tiya niyang si Jehoseba na anak ni Haring Jehoram at kapatid ni Ahazias. Tinago niya ito pati ang tagapag-alaga sa isang silid kaya hindi napatay ni Atalia. Pagkatapos, dinala niya ito sa templo ni Yahweh at 6 na taong itinago roon habang si Atalia ang nagahari sa lupain. Ngunit ng 7 taon na pamumuno ni Atalia, ipinatawag ni Joyada ang mga pinuno ng mga bantay ng hari at ng mga bantay sa palasyo at pinapunta sa loob ng templo. Pinagtibay nila roon ang isang kasunduan sa pangalan ni Yahweh. Pagkatapos, iniharap sila sa anak ng hari. Sinabi niya sa kanila, Ito ang gagawin ninyo, ang 3 bahagi ng mga bantay para sa araw ng pamamahinga ay magbabantay sa palasyo ng hari. Ang 1 bahagi ay sa pintuang sur at ang 1 bahagi ay sa may pagpasok sa likuran ng mga tagapagdala ng balita. Ang 2 pangkat namang hindi nanunungkulan sa araw ng pamamahinga ang magbabantay sa hari. Sino mang lumapit ay patayin ninyo. Huwag ninyong hihiwalayan ng hari kahit saan siya magpunta. sinunod ng mga pinuno ang lahat ng iniutos sa kanila ng paring si Joyada. Isinama nila kay Joyada ang kani-kanilang tauhan, pati ang hindi nakatalagang manungkulan kung araw ng pamamahinga. At ibinigay ni Joyada sa mga opisyal ang mga kagamitan ni Haring David, ang mga sandata at pananggalang na nasa templo ni Yahweh. At bawat kawal ay tumayo sa kanya-kanyang lugar at nakanda sa anumang mangyayari. Ang iba'y sa gawing timog, ang iba'y sa hilaga, sa paligid ng altar at ng tirahan ng hari. Inilabas ni Joyada ang prinsipe. Kinoronahan niya ito, iniabot ang aklat ng kautusan, binuhusan ng langis at ipinahayag na hari. Pagkatapos, nagpapalakpakan sila at nagsigawan, Mabuhay ang hari! Galing niyo ha. Sa wakas. Nang marinig ni Atalia ang ingay ng mga bantay at ng taong bayan, pinuntahan niya ang mga ito sa templo ni Yahweh. Pagdating doon, nakita niyang nakatindig ang hari sa tabi ng isang haligi sa harapan ng templo, tulad ng kaugalian. Ang mga opisyal at ang mga taga-ihip ng trompeta ay nakatayo sa tabi ng hari. Ang buong bayan naman ay di magkamayaw sa galak at walang malamang gawin sa pag-ihip ng kanilang trompeta. Nang makita ito ni Atalia, sinira niya ang kanyang kasuotan at malakas na sinabi, Ito'y isang malaking kataksilan. Iniutos ng paring si Joyada sa mga opisyal ng hukbo, ilabas ang babae yan at patayin pati ang sino mang magtatangkang magligtas sa kanya. Ngunit huwag ninyo silang papatayin sa loob ng templo ni Yahweh. Siya'y sinunggaban nila, inilabas sa daanan ng mga kabayo ng hari, papasok sa palasyo at doon pinatay. Ang mga pagbabagong isinagawa ni Joyada. Pagkatapos, tinanumpa ni Joyada si Haring Joas at ang taong bayan na maging tapat bilang sambayanan ni Yahweh. Pinanumpa rin niya sa isang kasunduan ang hari at ang sambayanan. Pagkatapos, pumunta ang mga tao sa templo ni Baal. Giniba nila ito at winasak pati ang rebulto ni Baal. Pinatay nila sa harap ng altar si Matan na isang pari ni Baal.
at si Joyada ay naglagay ng mga bantay sa templo ni Yahweh. Tinipon niya ang mga pinuno ng mga bantay ng hari at ng mga bantay ng palasyo at sinamahan nila ang hari mula sa templo ni Yahweh hanggang sa palasyo kasunod ang mga tao. Pumasok si Joas sa pintuan ng bantay at umupo siya sa trono bilang hari. Nagdiwang ang bayan at naging mapayapa sila mula nang patayin si Atalia sa tirahan ng hari. Si Joas ay 7 taong gulang nang maging hari ng Juda. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Patayan na naman. Patayan na naman po. Palit-palit ng hari. Yes. Ano masasabi niyo? Kasi wala akong masabi. Wala rin ganun. Patayan din. Yun lang, nagkaroon ng hari na bata pa. 7 years old. Talagang yun na, pinush po nila na si Joas. At nilihis nila si si Atalia. Hindi nila alam, may pinaplano na sila dito sa Joyada. Joyada. Yung ayin, ano? Joyada. Ang pari. Ibang pari. Yun ang nagmaniobra ng lahat eh. Yes. Kaya hindi nakapulma si Atalia sa kanya. Kakaibang pari po, Kakapa. At sinusunod at iginagalang Yes. sa tao. Dito naman, yun, sinira naman nila yung mga sibaan ko. So, Sa pangungunan na rin ni Joyada. Salamat po i-pronounce yung name. sa may ay sige. Ano bang sabihin ko? Medyo kailangan talaga natin basahin. No? Kasi ito wala tayong may paliwanag. Unti-unti makikita natin yung kabuuan ng istorya natin bilang tao. Kasi nga ito, naaayon to doon sa Sumerian teaching ko ng klaseng Panginoon ang meron si Yahweh, no? Yung mga panahon na yun, no? So, kayo na humusga. Kasi yung Sumerian God, yun yung palpatay. Yun yung mahilig pumatay. Tsaka yung Sumerian God, yun yung meron technology na nuclear. Kaya namamatay noon pa. Kaya na ang humusga. Binasa na po natin yan tungkol sa Anunnaki noong unang panahon. Tanong po kayo. May mga tanong po kayo. Ay, from Ate Ginay. Kung hindi po kayo nagkasala si David, mangyayari po kaya yan, ubusan lahi at puro patayan? Hindi po si David po ang pinagmulan po ng patayan, panahon pa po ni Moises. Uso lang po ang ubusan ng lahi. Ang galit pinaubos po ni Yahweh ang buong Kanaan po para maging Israel. Yan. At kaya nga po sila ng parusada, hindi nila pinatay lahat, yung isang tribe, no? Bagkus ginawa nilang slave, ginawa nilang asawa yung mga babae. So, kaya pinarusahan sila, pinatay lang nila yung mga lalaking warrior. So, panahon pa po ni Moises, no? Yan po, uso na po yan. So, malayo-malayo pa po kay David. Ang naging problema po ni David, siya mismo yung pinarusahan at ang tangkan niya. Yan, hindi po yung mga patayan. Pero yung patayan po ng mga lahi sa lahi at ibang paniniwala, panahon pa po ni Moises yun. Okay, basa pa isa. Chapter 12. Ang paghahari ni Joas sa Juda. Nang 7 taon ng paghahari ni Jehu sa Israel, si Joas ay nagsimulang maghari sa Jerusalem. Naghari siya sa loob ng 40 taon. Ang kanyang ina ay si Zibia na taga Beerseba. Sa buong buhay niya ay naging kalugod-lugod siya kay Yahweh dahil sa pagtuturo sa kanya ng paring si Joyada. Gayunman, hindi niya na ipag-iba ang mga dambana para sa mga Diyos-Diyosan, kaya nagpatuloy ang mga tao na maghandog ng hain at magsunog ng insenso doon. Minsan, sinabi ni Joas sa mga pari, Ipuli ninyo sa templo ang salaping ibinayan, kaugnay ng mga handog, ang bayad para sa mga karaniwang handog, at ang salaping ibinigay ng pusang loob. Ang salapi ay tatanggapin ng bawat pari
mula sa mga tao upang gamitin sa pagpapaayos ng anumang sira sa templo. Ngunit 23 taon nang naghahari si Joas ay wala pang naipapaayos sa templo ang mga pari. Kaya pinatawag ni Haring Joas si Joyada at ang iba pang pari. Bakit hindi pa ninyo inaayos ang mga sira sa templo? Tanong niya sa mga ito. Mula ngayon, hindi na kayo ang tatanggap ng salapin para sa pagpapaayos ng templo. Sumang-ayon naman ang mga pari na hindi na sila ang tatanggap ng salapi sa mga tao at hindi na rin sila ang mamamahala sa pagpapaayos ng templo. Kumuha ng kahon ang paring si Joyada at binutasan niya ang takip nito. Inilagay niya ito sa tabi ng dambana sa gawing kanan ng pintuan ng templo ni Yahweh. Doon inilalagay ng mga paring nagbabantay sa pinto ang lahat ng salaping ibinibigay ng mga tao. At kapag marami ng laman ng kahon, binibilang ito ng pinakapunong pari at ng kalihim ng hari. Saka inilalagay sa mga supot. Pagkatapos, timbangin ng mga salaping na ipon, ibinibigay nila ito sa mga namamahala sa pagpapaayos ng templo. Ito ang binabayad nila sa mga karpintero at sa mga manggagawa, sa mga kantero at sa mga nagtatapyas ng adobe. Dito rin nila kinukuha ang pambili ng mga kahoy, ng mga batong tinapyas at ang iba pang kailangan sa pagpapaayos ng templo ni Yahweh. Ang nalikom na salaping ito ay hindi nila ginagamit sa paggawa ng mga palangganang pilak, mga pantabas ng mitsa, mga mangkok, mga trumpeta o anumang kasangkapang yari sa ginto o pilak. Lahat ng malikom ay ibinabayad nila sa mga manggagawa at ibinibili ng mga kasangkapan para sa pagpapaayos ng templo. Di na nila hinihingan ng ulat ang mga namamahala sa mga gawain sapagkat matatapat ang mga ito. Ang salaping mula sa handog na pambayad ng kasalanan at ang salaping mula sa handog para sa kapatawaran ng kasalanan ay hindi na inilalagay sa kaban sapagkat nakalaan iyon sa mga pari. Nang panahon iyon, ang lungsod ng Gad ay sinalakay at sinakop ni Hazael na hari ng Syria. Pagkatapos, tinangka naman niyang salakayin ang Jerusalem. Kaya kinuha ni Haring Joas ang mga kaloob na nalikom na mga ninuno niyang sina Jehoshaphat, Jehoram at Ahazias na naging mga hari ng Juda, pati na rin ang mga kaloob na kanyang nalikom. Kinuha rin niya ang mga ginto at pilak sa kabangyaman ng templo at ng palasyo at ipinadala kay Haring Hazael. Dahil dito, hindi na sinalakay ni Hazael ang Jerusalem. Ang iba pang mga ginawa ni Joas ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Juda. Nagkaisa ang kanyang mga opisyal laban sa kanya at pinatay siya ng mga ito sa bayan ng Milyo sa may papuntang Sila. Ang pumatay sa kanya ay ang mga opisyal niyang si Josakar na anak ni Simeat at si Jozabad na anak ni Somer. Inilibing si Joas sa libingan ng mga hari sa lungsod ni David. Humalili sa kanya ang anak niyang si Amazias bilang hari. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Okay. So, magugulong pagkahari. Patayan, palitan. Ayan, naubusan natin yung tatlo, no? Medyo gusto ko i-compact, no? Dito, palit-palit na uli ng hari. Ito nga yung sinasabi ng Diyos na gusto nyo ng hari. Sige, umpisa natin. Ano ba yan? From Ate Gina, maihahalin tulad po ba yan sa mangyayari ngayon sa Israel? Nangyayari. Ay nangyayari. Paano maihahalin tulad, no? Kasi ngayon, hindi naman labanan na may kinalaman sa relihiyon. Okay? Kasi kung nakikipaggera ang Israel laban sa Hamas, dahil sa relihiyon, which happen to be Islam sila, gerang mundial na yan. So, kasi kumbaga lahat ng Muslim, magiging kalaban nila ng Israel, dyan sila magkakaproblema. No? Meaning lahat ng Muslim countries, kalaban nila. So, hindi ganon. Kasi yung labanan ng Israel noong unang panahon, may kinalaman sa relihiyon. So, magkaiba. Okay? So, anong labanan ngayon ng Israel at saka Hamas? More political
political control doon sa Gaza Strip at sa iba pang panig ng iisang nasasakupan. Kasi by history, ano talaga yun nasasakop talaga ng mga Palestino. Which is natalo sila, kaya in short, no, sa dami ng digmaan, natalo sila, kaya lumiit na lumiit yung control nila. So, buti nga, iniwanan pa sila ng Israel. Kung ako yun, hindi ko na sila iwanan So, sa mga tuwid, though sila yung nakatira, kontrolado sila ng Israel. Yan. So, yun yung hindi nila matanggap. So, walang kinalaman sa religion. Unlike itong mga panahon ni Jehu, yan, ni Joas, ito yung may kinalaman sa religion. Kaya inuubos. So, magkaiba yung dahilan. Kasi, kung magiging magkapareho yan, ang kalaban ng Israel ngayon ay Muslim. Lahat ng Muslim sa buong mundo. Yan. Okay? Sige. Mukhang dito nagsimula yung yung sa simbahan na yung lagay ng donation. Mukhang meron nagtayo niya yung pare Sa chapter 12, ito yung corruption. In short, no? So, corruption ng mga pare sa loob ng simbahan, which is nangyayari din yan ngayon. Yan. So, kaya dito maganda yung ginawang adjustment, no? Dahil sa mga korap na pare, dahil hindi naman nakakapagpagawa, nakakapagpaayos ng simbahan. Pero sige ang kolekta, no? Hindi naman po sa pag-aano, no? Marami po simbahan po ngayon, kapritsyo na lang yung mga proyekto. Hindi na magbabanggit kung ano po yung mga kapritsyo proyekto. Kasi po, kayo po nakikinig. Membro po kayo ng isang sekta ng simbahan. Isang pabahay lang po sa isang mahirap. Doon may mga pabahay na po, no? Alam ko naman po may pabahay. Pero, ganun pa man, nagpatayo pa rin ng mga parang kapritsyo na lang. So, ibig sabihin, sana mas dumami pa yung nagkaroon ng bahay. Tama? Sa lahat naman ng relihiyon, yun yung isang problema natin. Bakit mo pagkaganda-ganda ng simbahan, pwede naman payak na simbahan dahil hindi naman yung simbahan talaga yung pinupuntahan, kundi yung salita ng Diyos. Diba? So, yun po yun. Well, anyway, at saka yun, hindi simbahan kasi yung mga tinayo. Ayaw ko mga away, pero yun po yung pananaw ko, di ba? Maintenance lang po, no? Million. Hindi, ibig sabihin, maintenance po yun, hindi nagagamit. Kailangan po i-maintain yun. Yung swimming pool lang, kailangan i-maintain yun. So, yun po yun. Minabalitan din ako sa inyo sa ibang religion. Yung mga pastor ng ibang bansa. Opo, yung mga pastor ko, yung kanilang pamasahe, buong pamilya, sagot po yun ng kongregasyon. Di ba ganun nga gusto gawin sa atin noong unang panahon? Nung isang grupo, lahat daw ng pangangailangan ko ay sagot nila. Pero manghihingi sila ng koleksyon in my name. So sila yung tatanggap ako sa lahat ng pangangailangan ko. So I will be subject for auditing nila. Yan di ba? I will be subject for auditing nila at control nila. Kasi bloodline yan. Which is hindi ako pumayag. Kasi isang malaking katarantaduhan nyo. Before I knew it, wala na yan. Mag-i-spread na yan. Hindi ko na makokontrol kung paano sila maningil. At ang mantalang ako, control nila ako. Kung bibigyan nila ako, hindi. Maniwala ako doon kahit anong gusto ko. Di ba? Sabi nila yun, hindi totoo yung mga utak kurap Wala na po yun. Nag-iwahiwalay kami nung araw na yun mismo. Dahil hindi pa ako pumayag. Nagtayo sila ng sarili ng kongregasyon. Ang tumagal naman ng 1 taon. Tapos nawala na po. Kami po nagpatuloy at tumabot po ng 25 years po sa awa po ng Diyos, sa tulong po ng Diyos, at baka kung papalarin po, abutin tayo ng 26 years next year. Malapit na yan, ilang araw na, next year na. Yan. So ano pang tanong? Alam mo kasi ganito yan Pag sinabi mo parang ako, pag sinabi mo para sa ganon, not unless magkaroon ng emergency na pangangailangan, yung kongregasyon, na para din doon sa kongregasyon. Yung walang problema doon. Pero kung pampagawa ng swimming pool, may problema yun. Di ba? Kung pan-trip sa abroad, may problema yun. Ako, nagtitrip ako, pero trip to heaven lang Okay? Sige, ano po tanong nyo? Wala silang masyadong maitanong dito. Ako
Ako, wala rin eh. Dahil yan, puro bakbakan lang naman eh. Ayan. Baka po may mga katanungan kayo dyan. So, sige, bago natin isara yung ating, may meeting pa ako kasi ngayong gabi. Anong masasabi mo dito sa binasa natin? Ayan, palitan kayo ng puro-puro bago. Well, yun nga, isang obserbasyon na masyadong malibuguin si Yahweh. Talagang ubusan. Kung inuubos na talaga yung lahi ng isang hari. Pati nga yung mga kawal, yung mga talagang inuubos, pinapatay lahat. Parang kaiba, kapaligtaran ng itinuturo ni Jesus na pagmamahal. Ano man ang iyong relihiyon. Inuunawa nga ni Jesus yung mga nagkakamali eh. Hihingi niya ng tawad sa Ama. Hindi ko ng tawa. Gulat ako. Mga gandang mga Christmas parties. Ganyan. Sa akin naman po, Tata Bird, lumaki ako. Tumanda po ako sa yung... Kaya mo sabihin lumaki. Oo nga po, Tata Bird. Lumaki, tumanda ako. Yung itong Old Testament, hindi siya masyadong... Hindi man sa hindi tinuturo, pero hindi siya yung ganitong, di ba, binabasa, parati yung New Testament. So, yung mga times na itong patayan, hindi siya visible sa akin. Kasi generation ko siguro na may utos pala si Yahweh gano'n. Ngayon, pag hindi mo siya binasa na maayos at hindi mo inalam, di ba, yung may ibang libro ng Biblia, hindi mo talaga siya maiintindihan. So, sa akin dito, nung may patayan na, yun, naiisip na po natin, nung panahon pa ni Moses, meron pang... Yan ang kagandahan ng binabasa natin by chapter. So, yun po yung sa akin, yung realization ko ngayon. Yun na po. Ayan. Ako po, hindi po ako masyadong nahihirapan, no? Dahil pinanganak po ako isang Kristiyano, nabubuhay po ako bilang isang Kristiyano, at sa mga panahon na yun, isa po akong Kristiyano. So, ang salita po ni Kristo, ang aking sinusundan, ang aking guiding words at statement po, sinusundan ko. Sabi ko nga sige. From Ate Gina, kung ang tema po noon nakaraan ay corruption, ano po ang tema niyan ngayon? Corruption pa din. Same pa rin. Ang religion kasi isang malaking negosyo yan. Noong unang panahon, kung makikita ninyo, ang alay ay hindi salapi. Ang alay ay mga hayop na kung saan sinusunog. Sinusunog. Ngayon po, hindi na po. No? Sa Muslim, mag-aalay ka po doon, yun na yung mga, anong tawag doon? Yung mga halal, no? Halal food. Yung mga halal food po yun, yung mayayaman, magbibigay ng isang kambing, isang toro, ipapakalat po yun sa mga walang makain, libre. Tapos yung sobra naman, ininegosyo nila, ibibenta sa mga korporasyon na anong tawag dito, na bibilhin, no? Kaya halal food ang tawag doon, inalay, binili nila sa murang halaga, at ibinigay sa templo. Okay? So, ng Muslim, yun yung kalakaran eh. Correct me if I'm wrong, pero yun po yung kalakaran. Kasi hindi po ako Muslim, kaya kung mali po ako, please, itama po ninyo ako. Okay? So, kaya walang sayang, hindi na sinusunog, no? Kinakain na. Yun yung halal po na tinatawag. Okay? Inalay. Ngayon, sa mga Kristiyano, wala na nun, wala nang alayan. Ang inaalay na lang ngayon ay salapi. Yun ang pinagmumula ng malaking korupsyon. No? Noong araw, konti lang yung inaalay na ginto, pero yun nga, yun yung problema nga. Corruption pa din. E di, ngayon po, mas malaking picture po at marami po nakakita ng opportunity na magaling ka lang sa Biblia, may patutunayan ka lang, ayun. Pwede ka na magtayo. Meron nga po ako kanina na panood. No, maligaw yung turo na yung simbahan, lahat, kung ang tinuturo daw para daw sa yung may kinalaman sa health,
daw yung salita ng Diyos, puro yung hirap, pasakit, at saka sakripisyo. Which is, I agree. Pero, hindi naman yun ang kagustuhan ng Diyos yung magsakripisyo tayo, maghirap tayo, mag-ano. Hindi naman yun yung parang matakot ka sa mga bagay-bagay at sa impyerno ka mapupunta. Mali yung nagsasalitang yun, no? Nakita ko lang, no, baka just in case malaman nyo, ang stand ko doon, ang heaven po ay hindi isang lugar. Tatandaan po ninyo, hindi po isang lugar yan na kung saan pupunta ang kaluluwa mo pag namatay ka. Hindi po. Hindi po. Kasi po kung isang lugar yun, pupunta ka kung saan, madali na po explain. Heaven is not even bounded by space and time. So, ano pong ibig sabihin? Agree naman ng lahat bakit tayo magpupursige to be there? Samantalang it is a state of mind and belief. So sa mga tweet po, if it state of mind and belief, only living person have a state of mind. Meron state of mind ng patay. Yun na lang isipin nyo. So kung state of mind o kalalagayan ng iyong kaisipan at ang iyong puso, ang heaven, di ibig sabihin ng heaven ay para sa mga buhay. Hindi para sa mga patay. Paulit-ulit naman yung tinituro Ang patay, wala nang kamalayan O, agree naman ngayon anong contradiction nyo? O, di ba? Magpakahirap ka para matikman mo yung heaven. Hindi po. Estado po yan Hindi po yan lugar. Hindi yan lugar. So maniwala po kayo hindi po yan lugar. Kasi po patunay po sa inyo, lahat po na nagsasalita, maski po yung nakapanood ko po kanina, papuntay mo ng heaven ngayon, ayaw. Wala pa po ako nakausap na gusto ng heaven Pero alam nila, ang ganda doon. Tawag siya, mo sa Disneyland, sagot ko mamaya, sasama. Pero yung heaven, punta tayo mamaya, ayaw. So ano yun, di ba? Akala ko ba mas maganda sa heaven? Sa Disneyland, si Mickey Mouse lang nandun. Sa heaven, ang Diyos ang kasama mo. Pero ayaw mo. So sa mga tweet, yung tinuturo nila ay hindi sila sigurado. Ang tinuturo ko po is, there can be heaven on earth. Ayon po sa estado ng inyong kaisipan, ayon po sa inyong paniniwala sa mga salita mismo ng Diyos. At yan po yung tinutuklas natin. Di ba? Kayo naman po, intindihin po natin ulit. Intindihin natin ulit. Maliwanag po yung sinabi ko Estado po ng pag-iisip yun is not bounded by space and time. So sa mga tweet, wala pong lugar yun. So ibig ko sabihin, state of mind, estado ng kaisipan. Ulitin ko po, estado ng kaisipan. Sino po ba ang may estado o kakayahan magkaroon ng kaisipan? Buhay po ba o patay? Kayo naman, Sabihin na naman nila, kaluluwa. Ang labo naman ninyong kausap, Lumagay muna tayo sa practical at saka yung nalalaman natin. Ikaw ba, may estado o ba ng kamalayan? State of mind naman. Ikaw meron. Ako meron. Yung kaluluwa mo kaya, hindi ka sigurado. Pag namatay ka, mas lalong hindi ka sigurado. Pero sigurado, meron kang estado ng kamalayan. Ngayon. So, if you have the state of mind, then you understand heaven, what is really heaven, sa tamang perspektiba. So, kung malalaman mo yun, then heaven can be achieved while you are still alive. Pinipilit nilang patayin. Ang gulo nyo Sige nga, kayo nga mamatay. Yun yung patunay ko, walang gustong mamatay para makapunta sa langit. Ayun naman Di ba? Bigyan ko kayo ng sample Sample susi Ano sabi ni Kristo doon sa isang magnanakaw? Hindi dalawa yung magnanakaw, di ba? Sabi nung isang magnanakaw, dapat ligtas mo yung sarili mo, ligtas mo na rin kami. Sabi nung isa, hindi ka na natakot, tayo nagnakaw, okay lang.
Pero ito, walang kasalanan. Sabi niya, huwag mo po akong kalimutan pagdating sa paraiso. Ano sabi ni Kristo? Ano sabi? Isasama kita. Hindi. Leon, sige. Hanapin mo. Para Biblia mismo ang sasagot. Ako na naman. Tata Bert. Ano po, at uunahan po ang ismo. Oras mo. Sinasabi ko sa iyo ngayon din ay isasama kita Sige. sa aking paraiso. Ngayon ay kakasamahin. Ngayon. Ano sabi niya ngayon? Ngayon. Patay na ba? Hindi pa. Hindi pa. Buhay pa. Ngayon. Yun ang naging state of mind. Bukas ba? Bukas. Pag namatay tayo, sasama kita. Hindi. Sabi niya, ngayon. Pag sinabi mo ngayon, mamaya ba? Anong oras ba ngayon? Anong oras ngayon? 35. 8:35. Pag sinabi ngayon, 9 p.m. ba yun? Pag sinabi ngayon, ano ibig sabihin? 8:35. Pag sinabi ngayon, 8:35. Hindi bukas, hindi mamaya. Hindi sa isang araw. Ngayon. Sasamahin kita sa aking paraiso. Kung naintindihan niyo, then pinatawad siya. So, he is now free from sin. No? He must be very joyful kasi kasama niya na yung Diyos sa kamatayan niya. So, anong ibig sabihin? Yung state of mind mo, maging masaya ka na. Pinatawad ka na sa kasalanan mo, saan na tayo pupunta, kasama na kita. Ngayon, hindi bukas, hindi alas 9, 8:35 sa oras po natin ngayon. That very moment yung state of mind niya, yun. Kasama niya ang Diyos. Wala naman. Isa pa lang po yan, ha? Pag sinabing ngayon, ano ibig sabihin? Sige, kayo pa magsabi na ngayon. Very moment. Pag sinabi mo ba ngayon, 9 p.m., 8:35 pa lang? Ngayon, outright ngayon. Nasa heaven ka na. Bakit? Pinatawad na ng kasalanan eh. Ganda. Tama mali. Kayo humusga. Very moment yung naging state of mind niya. Kasama niya ang Diyos. Nakakalungkot po, ang dami pong mga relihiyon, dami pong hindi po alam yung tunay, no? Na kalalagayan ng impyerno, langit, kamatayan, hindi po nila alam yan. Palaging nangangako sila ng kaligtasan sa inyong kamatayan, magpakabait kayo ngayon, dahil wala namang ma-achieve na heaven on this earth. Actually, meron. Yan, sabi nga kinukontra yun. Pag yan daw ang pangako, hindi raw sa Diyos yan. Ano kababasa lang namin, no? Ngayon, ano ibig sabihin nun? Ngayon, kasama na kita sa paraiso. Ngayon. Hindi pag namatay na tayo, kasama kita sa paraiso. Hindi. Sabi niya ngayon. Umpisa pa lang yun, ikalawang salita yun eh. 7 palabras yan, 7 salita. So, ibig sabihin, tumakbo pa yung mahabang oras. Di ba? Sa gitna ng paghihirap, heaven yun. Dahil pinatawad siya ng kasalanan. Tatalakayin po natin yan pag nasa New Testament na tayo. Paano pagtibay po ang ating paniniwala na there is heaven on earth at mali po ang lahat ng turo. Kasi heaven is state of mind, not a place. And you will all agree, hindi po yan place. It is bounded by space and time. So, state of mind yan. I'm in heaven. Yan. Pero heaven na sana ako, narinig yung kanta maging iba eh.
So, naintindihan niyo? Yes. Isa pa lang po yan. Iibayin ko na lahat yung mga pag nasa New Testament na ako na sinasabi nyo Christian kayo, Kristiyano kayo. Oh. Di ba? Natulala kayo, no? Mukhang hindi makikipag-usap sa iyo ibang mga relihiyon. Eh, hindi makipag-usap kayo. Wala sila isasagot. Isa lang naman tanong ko sa inyo eh. Gusto nyo heaven, punta tayong heaven mamaya. Tara, sabay-sabay tayo. Ayaw nila. Punta tayong Disneyland. Ayaw sila. Mickey Mouse lang nandun eh. See? The big difference na nagbabasa po ng tama, totoo. Kaya nga wala tayong relihiyon para wala tayong sasandigan na paniniwala. Kasi po ako, umpisa ko po, pinanganak po akong Kristiyano, Romano-Katoliko, nabubuhay po ako isang Kristiyano, at sa mga panahon po nito, paniniwala ko po yung Kristiyano, pero marami po akong batayan po, at simple-simple po yung salita ng Kristo. Yeah. And I do believe heaven is a state of mind. It's not even a place. Tama? Kaya nga ngayon eh. Ngayon at kailanman. Okay? Sige, last word. Ano yung music natin? Wala ba tayong music? Wala tayong music. Music. Dito nga, music. Tulungan, no? Dito ko Saan ka nag-opening? Dito po sa cellphone. O, di dyan na mag-opening. Saka na. Mag-closing. Pero hindi na ako Bluetooth ko. Asa ka ba naka-Bluetooth? Wala, sa inyo, nakatapat lang. Dapat. Oo. Pwede ba Bluetooth mo yun? Ito na lang. Bluetooth mo. Sige, salta kayo habang may Bluetooth tayo. Ayan. Kaya, manood lang po kasi kayo na manood. Kita nyo na. Akala natin kanina ay puro patayan lang yung mababasa natin ng istorya sa Biblia. Kaya na, mamaya muna. Tigilan nyo na agad eh. Ano pa pamagat nun? Sige. Magsalita kahit ano. Ano ba ito? Well, unahin ko na bukas nga po pala, may healing day. At ika nga, mayroong pagpapatuloy, yung pag-uulit ng napakagandang 65th lecture ni Senior noong nakaraang Sabado. At para doon sa mga maagang pumunta, o maagang gustong pumunta, by 8 o'clock, meron po tayong novena na pinamumunahan po ni Tita Hermie Rodriguez. Thank you, Dr. Bird. Sa akin naman po, ayun po, yan, nakita po ninyo yung kaibahan na nagbabasa at hindi. At sana po patuloy po kayo manood at makinig po sa amin. Ayan. Yun pa lang. Dalawang wika. Dito ko sa kita ng Diyos bago siya sumama sa ating Ama. Ngayon, sasama nasa paraiso. Ako po, kahit kailan po, hindi po ako nagmagaling. Marami po mas magaling. Memoryado ang Biblia. Hindi ko po alam kung saan po nanggagaling ang aking talino. Sabi nga po ng Biblia gagawing bingi ang mga tao, gagawing bulag ang mga tao. Hindi makakaintindi o makakaunawa ang mga tao. Bibigyan lang niya ang iilan para makaunawa, makakita at makadinig. Siguro po, inibigyan tayo ng Diyos ng kakayahan na yun para makita natin sa simpleng-simpleng pamamaraan. Inuulit ko po, ako po yung isang Kristiyano, paniniwala ko po yung kay Kristo. Doon bumabasa po tayo ng Old Testament tungkol kay Yahweh at kanyang mga tao ng mga unang panahon. Hindi po yan nakakagulo sa aking paniniwala. Kasi po, ako po ay strictly believing sa mga bagay-bagay na naranasan ko. Yung nagkaroon ng epekto sa buhay ko, direktang epekto. Ang sabi ko nga po, totoo po ang Diyos na aking pinaniniwalaan at sana gayon din kayo. At ang Diyos ko po ay buhay, hindi po Diyos ng mga patay.
Yun po ang paulit-ulit ko po sinasabi. At ang Diyos ko po ay Diyos po ng mga buhay. At Diyos din po siya ng mga nauna na. Diyos po siya ng simula. At Diyos po siya ng wakas. Diyos po siya ng liwanag. Diyos din po siya ng kadiliman. Sabi nila, kadiliman. Tandaan po ninyo, kahit si Satanas takot sa impyerno. Basahin niyo po yan. Kahit si Satanas takot sa impyerno. Kung babasahin niyo po. Ang Diyos ko po ay mananatili sa buhay ko hanggang sa dulo ng buhay ko. At hanggang sa dulo po ng buhay ko, sana po kasama ko kayo sa pag-aaral. Pwede po kayo magtanong para maunawaan po mga bagay-bagay. At pag sinabi po ng Diyos ko ngayon, kasama na kita sa paraiso. Ang ibig sabihin po, kasama kita sa langit. Ngayon, hindi bukas, hindi alas 9, ngayon, 8:45 na po. Ngayon, hindi alas 9. It is because state of mind. At ang mga may kamalayan ay mga taong buhay. Reading between the lines, you will learn. Wala pong maraming explanation. Wala pong maraming explanation. It is the simplified truth of learning the Word of God. Maring konti lang po tayo kasi po hindi po ito ginawa para po malaman ng iba katulad po ng Katniel na naghiwalay. Milyon-milyon na po nakakalam. Ito pong sinasabi ko po, konti lang tayo. Dahil konti lang po ang ginusto ng Diyos na makalam. At sa mga nanonood po, mag-isip po kayo. Huwag niyo pong tanggapin ito as gospel truth. Magsaliksik pa rin po kayo. Tandaan niyo lang po that heaven is not a place. It is not bounded by time and space. It is a state of mind. And everybody will agree that it is a state of mind. At pag mag-agree sila doon, then wala pong state of mind ang mga taong patay. Ako po si Anthony Vivero para po sa AGT. Angelia Nera po. Si Tata Bert po ito. Magandang gabi po sa inyo. God bless po sa inyo. Sana po maligayang Pasko. At malungkot man po ang balita sa mga iba po natin mga kakilala at kasama. Ganun po talaga. Darating po tayo sa ending. Kailangan po natin maging masaya. Dahil minsan sa ating buhay, nakasama po natin sila. Kaya po sa alaala, tayo'y magsaya at magpasalamat sa pagkakataon. Magandang gabi po.